Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasaya Everybody sing. Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasaya Namo Sira Swarupaya Everybody chant. Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivacharya Gaurabhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivacharya Gaurabhakta Vrinda Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Haribol, Krishna, Haribol, Haribol Haribol, Nitai Gaur Gopala Govinda Rama
Krishna, Haribol, Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Haribol, Jai Gaur, Haribol, Jai Jai Gurudev. Haribol Krishna, Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Swami, Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Swami, Ananda Paramahamsa. Namo Srila Surapananda, Paramahamsa Naminehi, Gora Karuna Swarupaya, Radha Krishna Prestaya Te. Babasahin natin uli yung, we will read again what we have read yesterday. It's about the instruction of Hiranyakashipu to all his kinsmen. Si Hiranyakashipu, siya yung great demon. Pero may alam siya sa spiritual science. May alam siya. So ito yung, nung pinatay si Hiranyaksha, yung pamilya nila, yung nanay niya, lahat sila nanlumo, naging malungkot, they felt sad, gloomy, and in a state of melancholy, crying. Kasi namatay yung mahal nilang anak, si Hiranyaksa, kapatid ni Hiranyakashipu. Okay? Pero hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin. Pag-usapan natin, we'll discuss about his teachings connected with the teachings of King Puranjana. Kasi itong katawan natin, tayo ba? Lingkod lang, sit down properly, okay?
Yung katawan kasi natin, pinag-usapan natin, isang kaharian, di ba? Ngayon, kailangan mayroon tayong sacrifice, yajna, to purify our heart. So yung kaharian na sinasabi ko, itong katawan nyo, dapat bukas lahat yung pinto para pumasok si Krishna. Ngayon, yung materialistic person, kaya diniscuss natin last time ni Lord Chaitanya, yung mga devotees ni Krishna, hindi pumupunta sa mga mayaman. Hindi pumupunta. Kasi ang mga mayaman, miser. Ano ba? Dalo. Di ba? Kita niyo yung gate nila ang taas. Pagpasok mo pala, may Doberman na. May security guard sa labas. Unsay tuyo. Yeah? So yung devotee, hindi makapunta to beg. Pero hindi sila nagpunta ron. They don't go to the house of the rich man, to anybody's house to beg para mabuhay. They come there, they go there para ibigay sa kanila yung message. Harinama, chant the holy names. Kasi sila, they're empty-hearted. They're very poor. From the material point of view, mayaman sila. Pero yung puso nila, walang laman. Bakit? Kasi nga, yung pinto nila, sarado. Dahil sa false bodily identification. Pag nag-identify ka sa body, sa false ego, ibig sabihin nun, you want lordship, control. Kasi kailangan sundin mo yung sinasabi ng isipan mo at nung reyna. Kaya kung nag-identify yung consciousness natin, yung intelligence, kasi yung intelligence, pwede mong, through sa intelligence mo, makikita mo, kung ano yung, sa intelligence, kung ano yung effect ng mode sa intelligence natin, contaminated, ganon din yung effect sa mind. Kaya, kung halimbawa, nasa mode of passion yung intelligence, yung mind mo rin, ganon din. Connected ba? Kasi interconnected. At ikaw nag-identify ka sa queen, sa mind, susundin mo. Kaya, wala kang pag-asa mag-succeed sa spiritual life. Ano yung spiritual life? To go back home to Krishna. Kasi magiging matigas yung puso natin. At ano yun? Wala tayong tiwala sa sabi ni Krishna. So magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. During the battle of Kurukshetra, si Krishna, nandun siya. He will not fight. Nandun siya, nagpe-play siya. He's playing the role of an ordinary, a king. But in a family connected with the Kuru dynasty and the Yadu dynasty. Okay. Magkaaway yung dalawa. So what happened? Si Arjuna, who is a Vaishnava, a kind-hearted person, a soft-hearted person, nung dumating na sa crossroad yung buhay niya to fight, nakita niya, kasi nasa kabila lahat yung mga teacher niya. Dito natin makikita ba? Nasa kabila yung mga teacher niya, lahat nang nagturo sa kanya ng martial arts. Yung martial arts nila, hindi yung martial arts na taekwondo, taekwondo. Hindi ganun yun. They're very powerful. They have arrows, saka yung arrows na tawag nila Brahmastra. Pag halimbawa, ikaw, pinana nila, ikaw lang yung tatamaan. Hanapin ka nun. Parang missile ba? Mayroong GPS. Ping! Di ba? Ganun yung sa gera rito. Yung technology na yun, may subtle technology yun. At during that time, si Arjuna, bago mag-battle ng Kurukshetra, pumunta siya sa tatay niya, kay King Indra, at binigyan siya ng weapon. Mga weapon pang laban sa gera na yun. Pagbalik ni Arjuna, handa na silang lumaban. Pero bago nangyari yun, before the fight, si Arjuna, na-depress siya, nanlumo siya, naging duwag. Kasi nga, hindi dahil duwag siya, dahil kind-hearted siya eh. Mabait ang puso niya, mapagmahal. Nakita niya, nandun lahat yung mga sundalo niya, mga pinsan niya. Tapos ang sabi niya, bakit ako lalaban dito? Anong makukuha ko? Anong makukuha ko if I win this battle? Di ba? Para labanan sila. Naisip niya, naguluhan siya. Isip niya, punta na lang kaya ako sa bundok, mag-isa. Hindi ako lalaban. I will just go
in forest and renounce everything and not fight. Nanonood lang si Krishna, pinanonood siya. Kasi bago maglaban, sabi ni Arjuna, "My dear Krishna, let me see who are in the array of this battle." Ibig sabihin nun, tignan ko kung sino yung nasa harapan nakakalabanin. Buong mundo nandun. Alam niyo yung mga Cambodians? Alam niyo yung mga ninja? Nandun lahat sila. Nandun din yung mga nagpa-practice ng evil, kagaya ng mga mystic, mga ghosts. Lahat nandun. Kasi sa laban na yon, lahat ng mga living entity in different modes nandun. Nandun yung mga hobgoblins nasa kabila. Sa lugar din nila Krishna, mayroon din mga hobgoblins dun. Mga demons, pero kaibigan ni Krishna, kaibigan ni Arjuna, anak ni Bhima. Kasi si Bhima na meron siyang asawang mystic, may demon pero may mystic power. Ang anak nila si Gatotkaca. Okay? Kinakatakutan siya dahil very powerful siya. Kaya niya magpakita ng ilusyon. Akala mo may apoy na bundok, dagan mo tanan. Pero illusion lang ba yun? May mystic power siya. At pag may time, malakas yung mystic power niya. So battle na yun yung ginagaya ng mga tao na ginagaya nila sa palabas na napapanood, no? Yung X-Men, yung ganon. Si Magneto, yung mga ganon. Kilala niyo si Magneto? Oh. Ginagaya lang nila yun. Saka Lord of the Rings. Alam mo yung Lord of the Rings? Yung laging, yung star laging Ano ba? Ginaya lang nila lahat yun doon. Kung titignan nyo, para makapera, para maano. Pero ang totoo talaga na Battle of Kurukshetra, may message. May message na transcendental. Kasi si Krishna, He came here to establish religion. At ano yung problema natin lahat na nandito sa mundo na to? Lahat tayo hari sa kaharian natin. Ha? So, yun ang dapat makita natin. Kaya, ang sacrifice sa Kali Yuga, to be purified, to be with Krishna, isang kirtanyajna. Yun yung process. Okay? So, babasahin ko to para makita nyo. Ito, instruction na to ni Hiranyakashipu. Pinapakita niya yung sitwasyon natin. He shows us our situation. In the bewildered state, the living entity accepting the body and the mind to be the self. Di ba, pinag-usapan natin, sa kaharian mo, yung pinto, yun yung senses. Nag-identify ka sa body, so yung nakatingin ka sa pinto, ay yun ang source ng paghahanap mo ng kaligayahan at para makamtan mo yung kaligayahan. Kaya makikita mo, klaro man kaayo, pero ngano lisod? Bakit lisod? Di ba? In his bewildered state, ibig sabihin ng bewildered, magulong isipan. The living entity accepting the body, the mind, and the self. Consider some people to be kinsman. Yeah. Others to be outsider. Because of this misconception, he suffers. Indeed, the accumulation of such concocted ideas is the cause of suffering and so-called happiness in this world. The conditioned soul thus situated must take birth in different species and work in various types of consciousness, thus creating new bodies. This continued material life is called samsara. Birth, death, lamentation, foolishness, anxiety are due to such material consideration. Thus, we sometimes come to a proper understanding and sometimes fall again to a wrong conception of life. So yun yung problema. Si Arjuna, he is put in the situation by Lord Krishna to be in illusion so we can identify with this situation and we can see how we address yung problema. So nandun si Krishna sa battle ng Kurukshetra, sabi ni Arjuna, let's see who are there are opponents. Nakita niya, nandun yung sundalo niya, he saw the soldiers, his teachers, Dronacharya, and his great-grandfather Bhisma, the great warrior, great-grandsire. Si Grandfather Bhisma, he's a warrior that was given boon
siya ang magdi-decide kung kailan siya mamamatay. Ha? Hindi niyo siya mapapatay. Kasi binigyan siya ng boon. Magdi-decide siya kung kailan siya alis sa mundo na to. So, lahat ng great personality doon. Kaya yung turo ng Bhagavad Gita, hindi ito yung akala nyo na gawa-gawa lang na history ng mga tao na yung utak kasing liit ng ipis o maliit pa, kasing liit ng pulgas. Hindi ganun. Saka eternal science to. Kasi ang habang na may gera sa battle ng Kurukshetra, lahat ng demigods nanonood. Nasa ano sila? Upstage nanonood lahat. At lahat ng saintly person nanonood. Hindi lang din yun. Nandun din yung GPS ni Sanjaya. Kasi si Dhritarashtra, yung father ng mga nasa kabilang side, the other side, yung Kuru dynasty, si Duryodhana, saka yung 100, may kapatid siya, 99 brothers. 100 sila magkapatid. Nandun sila sa battle na yun. Si Dusasan, lahat sila envious kay Arjuna. Lahat sila inggit kay Arjuna. At gusto nilang maging hari. Hindi lang ng kaharian ng katawan nila, kundi para ma-enjoy din yung sensual enjoyment, sila yung magkocontrol. So yung laban na yun, it's about the fight between who are morally upright, transcendental in consciousness, who are godly, the fight between the divine and the demon. Laban ng demonyo, saka maayo, okay? Parang kalaban nyo yung ex, saka yung kalaban ni sila, Magneto. Ganun yan, di ba? Napansin mo? So, laging nandun sila lahat. So, si Arjuna, nung habang dinaano siya ni Krishna, Krishna's watching him. At huminto sila sa gitna, nakita niya lahat yung in array, lahat nakahanda para lumaban, mamatay. Pumatay, mamatay. Kasi yung mga warriors, Katriyas, warrior ba? They know that if they fight in this battle, if they die, leave the body, they'll go to heavenly kingdom. At kung manalo sila, they'll enjoy what is left in this world. So, hindi sila takot. Kaya makikita nyo, minsan may ganun din yung mga tao na inisip nila they're fighting for God. Pero ang katotohanan, sa totoo lang, transcendentally, dapat yung fight natin, it's about the will of God. Okay? So sabi ni Arjuna, naglament si Arjuna. Sabi niya, anong purpose nito? Papatayin ko yung mga kamag-anak ko, sundalo ko. Alis na lang ako rito. Tapos naguluhan na siya. Kaya doon na pumasok si Krishna. At sabi ni Krishna, kasi mahabang story yun na pag-uusapan natin kung ano yung conversation nila. Pero bibigay ko lang sa inyo, maigsi, para kasi may konting oras lang tayo, para magkaroon kayo idea kung anong ginagawa natin. So you can also see how you can apply yung ginawa ni Arjuna sa kayong instruction ni Krishna. Yun yung benefit nyo ngayon. You are here not because by chance. Kasi previously in your life, you were practicing and engaging in devotional service. And you did not succeed. Kaya you're given again another chance. Where you stop, doon kayo mag-umpisa. Kung saan kayo, halimbawa, grade 1 ka, pagbalik mo, grade 1 ka, para mag-grade 2. Ano yung nahirapan kayo kung hindi kayo marunong magsulat, bumaksa kayo sa math, kailangan matuto kayo nun. So kung ano yung naging problema nyo sa previous lives nyo, yun yung Kurukshetra nyo or yung balakid sa buhay nyo. And it's all connected with the impurities of false ego, false body identification, doing your will. Okay? Yun yung point doon. So, pag nasa false body identification ka, sabi ni Kamsa, ni Hiranyakashipu, because of this misconception, false bodily identification, he suffers. Halimbawa, nandito ka, inisip mo ikaw yung katawan. Di ba? Umalis ka sa lugar nyo. Inisip mo, malayo ako sa mama ko, iyak ka. Di ba? Dahil sa false conception mo. Kasi nakatingin ka sa mata mo, nakatingin ka sa pintuan ng kaharian mo, influence ng modes ng material nature. False bodily identification, passion. Kaya ngayon, yung puso mo, yung mind mo,
sentimental ba? Hila ka. Nag-identify ka man sa mind. So, sentiment. Hila ka, pero unya, lahi na. Pag prasyadam na, tawa na naman. Di ba? Uy, lami man yung pagkaon. Di ba? So, through mental concoction, association with the modes, activities nyo, there's an effect. Parang pag nilapit mo yung kamay mo sa apoy, mainit. Pag hinawakan mo, pasok ka. Di ba? Pero hindi laging hawak mo yung apoy, mapasok ka, tapos ayaw mo na hawakan. So, ganun din yun. Hawakan mo. Pag na-remember mo, uy, mainit yan, papasok. Attach ka, yung happiness mo is nasa false bodily identification. Iniisip mo yung form na yun. Ha? Dahil hindi ka naman si Krishna, hindi siya self-sufficient, hindi siya God. Living entity rin siya kagaya mo. Hindi niya kayang isatisfy yung hinahanap mong pag-ibig sa puso mo. Kaya mind mo magulo. Ha? Okay, yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Dahil sa concocted material ideas, it's the cause of suffering and so-called happiness in this material world. Dahil sa mental concoction natin, sense perception, false ideas, either masaya yung mind or masaya or malungkot yung mind at nag-identify tayo sa mind, sentiment, then yung fruits nun, kung halimbawa malungkot, iyak ka rin, nag-identify ka sa false bodily identification. Yun yung science na dapat natutunan natin. So back to Arjuna, during the time, si Krishna, tinuruan siya ng science of identity, the science of the soul. Kasi sabi niya, anong use papatayin ko sila? Anong mahihita ko? Sabi ni Krishna, if you don't fight this battle, then you will still fight because you're a warrior. Then you will be misdirected. So better follow my direction and you'll be protected. Sabi niya ni Krishna, all these people, they're already dead. You just fight the battle. I have decided already they'll all die. Sa totoo, in a truest sense, everybody will die there because the element of time is there. Diba? If they don't get killed in the battle, they'll still die. Leave the body kasi you're in this temporary body. So ano yung papatay mo? Wala kang mapapatay. Kung hindi, yung spirit soul, eternal. Yung body nila, temporary. And all these people, sa time na yon, sabi ni Krishna, I come here to establish religion. Sa battle ng Kurukshetra, lahat ng nandun, lahat na nakita ni Krishna, either nakita nila si Lord Krishna as the supreme person in different relationship, either as a friend, as a father, but absolutely all of them were liberated, saved by Krishna. Kasi every move ni Lord Krishna, it's about His love for us. He wants us to enter that world of loving service. Okay? So dapat, wag tayong sumunod sa isipan natin at makita natin bakit maisip mo lang yung katawan ng mama mo, tulo na ang luha mo. Pero ang katotohanan, since time immemorial, nandito ka na eh. Pag umalis ka sa katawan, bumalik ka uli rito, bago na naman yung tatay mo. Hindi mo na kilala kung sino tatay mo. Hindi ka na rin nila kilala. Diba? Para yung description, dinescribe doon, sa isang story, yung isang mayaman na tao, talagang he invested so much, magkaroon ng maraming wealth para sa mga anak niya. Eh nag-pass away siya, bumalik siya doon as a, ordinary person, kumatok siya, papasok siya sa bahay nila, parang, who you? Sino ka? Ba't ka nandito? Di ba? Hindi siya nakilala. Ganon yung sitwasyon natin. Yung katawan na to, damit. Habang naglalakbay ka, lahat ng damit, ukay-ukay, tapon. Pag wala na, alis ka. At balik ka na naman dito dahil may law of karma. Sabi ni Lord Krishna, whatever state of mind one remembers at the time of death, that state he will attain. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang nasa puso mo. Ha? Kaya very important na transcendental yung consciousness natin. Halimbawa, nasa katawan kang lalaki at iniisip mo parati yung magandang, halimbawa, isang lalaki nag-asawa, inisip niya yung buhay niya talaga, ang pinaka-altar niya yung asawa niya na napakaganda sa mata niya dahil yung katawan maganda sa panahon na yon.
Dahil bata pa, parang bulaklak. Pag hindi pa nalalanta, mabango, maganda. Di ba? Ngayon, kung ikaw umalis, iniisip mo yung form na yon, pagbalik mo, yun yung form na makukuha mo. Kaya ka may katawan lalaki, dahil previously, you were in a body na inisip mo, pagmamahal mo, puso mo, nasa form ng lalaki. Okay? Pero hindi ikaw ang damit, hindi ikaw ang katawan, hindi ikaw ang isipan. Kaya makikita mo, hindi ka pala taga dito. You don't belong here. Kaya lang dahil attached tayo, dahil nga yakap natin yung reyna ng intelligence natin, yung reyna, yun ang sinusunod natin. Yung reyna influence ng modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. At yung mind din, susunod dahil yung intelligence natin, kung ano yung direction na akala natin magbibigay ng happiness, yun ang susundin natin. Kaya sa spiritual life, ang spiritual master, ang tawag sa kanya, Goswami, master of his senses. He can control the urge of the mind, the urge of the belly, the genital, straight. He is transcendental. And that can be achieved by all of you. All of us. By how? By opening that door, that 9 doors, to receive Krishna. Kaya ang practice natin dito is we are opening that door na natabunan, maliit lang yung butas, papasok si Krishna. Kaya we engage in chanting, bowing down, worshiping the deity. We are opening that door. Kaya nagiging hindi tayo, alam niyo yung miser? Dalo ba? Yung nasa false ego, dalo. Kaya ang akala niya, may kukunin sa kanya, may mawawala sa kanya. May mawawala. Di ba sabi ni, kahapon, diniscuss niyo sa teachings ni Lord Chaitanya kung ano yung devotee? The devotee is not worried about his upkeep. Bakit? Kasi si Krishna, He takes care of all of us. Kaya lang, pag nasa false ego ka, you think you're God, pero hindi ka self-sufficient. Laging, pag lahat ng kinamkam mo, lahat ng mga kinamkam mo ba, trinabaho mo, yakap ng katawan mo, iiwan mo rin yun eh. At alam mo, pag binigay mo, wala na. Halimbawa, dahil nasa false consciousness tayo ng Lordship, akala natin mayaman tayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi rin ni Krishna, sabi ni Jesus Christ, may nung mulapit sa kanya na mayaman, sabi, Master, sama ako sa'yo, turuan mo ako, magsisilbi ako sa'yo. Sabi niya, give everything what you have, give it everything. Donate it. Hindi yung masisino ilabay, hindi ganun. Give it up. Pero ano yung give up mo? Yung Lordship. Kaya sabi ni Jesus, it is impossible for a rich man to enter the kingdom of God than for a camel to enter the eye of a needle. Paano yun? Sabi ni Jesus Christ, for man, it is not possible, but for God, nothing is impossible. Okay? Ano yung rich man? Ang rich man, tayo. Inisipin natin, mayaman kami dun sa Tampilisan. Di ba? May bahay kami dun. May pag-aari ako doon. May lote ako. I own. Pag nag-invest ako doon, tumubo, then makakabili na ako ng bagong cellphone para magamit sa pag-ebit. So, ibig sabihin nun, ang rich man is someone who thinks na I own, I possess. Kaya, halimbawa, meron ka lang 10 piso. 10 piso, yung mga bata rito. Pero dahil rich man sila, yung consciousness, false ego, lordship. Uy, may 10 piso. Meron dong computer, internet cafe doon eh. 5-5 lang. Meron nga, piso-piso lang eh. Pero sandali lang din. Pag piso, laro ka. Then, ting! Piso na naman. Piso. Ang point doon, you want material things to be able to find security and happiness. Ang atin, kabaliktaran. Everything belongs to Krishna. He is our protector. He is self-sufficient and He will always take care of us.
Kaya yung devotee, he's not worried about kung ihatag na ako ni akong panahon, mag-unsa na lang ko. Di ba? Kabus na kaayo ko, ihatag pa na ako, bokya na. Di ba? Lagi kang insecure. Hindi ibig sabihin ng rich man yung nagda-drive doon. Kasi may mga rich man na devotee ni Krishna. They're rich but they're devotees of Krishna and they're not in this consciousness ng lordship like my God brother. Devotee ni Krishna. Everything na dumating sa buhay niya, wealth, he offers it to Krishna. He's free, wala kang load. Pero kung miser ka, hindi papasok si Krishna sa puso mo. Kasi sarado ka eh. Ayaw mong magbigay ng hindi sa'yo. Kaya lagi kang anxiety. Pag binigay ko to, para bang meron ka 1 million. Di ba? Dahil sa good karma mo, nagkaroon ka 1 million. Talagang ilagay mo yun sa bangko, tago mo, trabaho ka ng trabaho, dagdagan mo pa. Kasi the more you keep, the more kulang. Pag meron kang 100, dati yung may negosyante, sabi niya, yung kaibigan ko kasi nagtatrabaho he's working with this big company, shipping. Nung he started working with them, sa una, pagdating pa lang niya, sabi ng CEO nila, kung this year maka-earn tayo ng 10 million, then successful yung business. Biglang nag-boom yung shipping industry. Nagkaroon silang factory, gumagawa, baradero. Kailan yung baradero? Kung saan ginagawa, inaayos yung mga barko. Gumagawa ng barko. Tapos, next year, naka-earn sila 200 million. 200 million. Pero dati, sabi niya, 10 million lang, okay na. Ngayon, 200 million. Ngayon, hindi na yun ang gusto niya. Gusto niya na ng billions. Walang katapusan. The more na mayroon sila, tago sa bangko. Alam ba niyo, lahat ng pera niyo sa bangko, wala sa bangko? Alam ba niyo yan? Hindi, alam niyo yan? Pag nagdeposito kayo sa bangko, yung pera nyo wala doon. May pera lang sila doon para withdrawal, tsaka bayad-bayad ng cheque. Ang pera nyo, ininvest nila sa realty. Pautang ba? Card, tubod. Walang pera doon. Kaya kung lahat tayo, may bangko dyan, lahat tayo nagdeposito doon. Sinabi na magkakaroon ng bank holiday. Alam yung bank holiday? Bank run. Ibig sabihin, tatakbo na yung kumpanya, mawawala na iba. Punta kayo, bago kayo pumunta doon, lahat tayo may dalang bank book. Mag-withdraw kami. Walang pera sa bangko. Kasi ininvest nila yun sa mga iba-ibang investment. Pinatuyok ba? Sa real estate, sa mga factories, ininvest nila, pinautang nila sa mga tao, sa mga Turko, lahat. Kaya yung pera nasa labas. Wala yung pera doon. At meron pa silang gimmick na pag nagdeposito ka, may insurance daw. 500,000. Kaya kung nagdeposito ka ng 10 million, pag nag-bank run, swerte na kung mabigyan ka 500,000. Dahil kukwentahin nila lahat yung property ng bangko, kung ang property, konting-konti, bigyan ka lang ng 10 piso. O hindi ka na mabigyan. Kasi wala namang pera. Yun yung anxiety parate ng living entity. Ano yung anxiety na yan? Hindi po mo nakukuha, anxiety ka na, baka hindi ko makuha. Insecure ka na ba? Di ba? Kainisip mo, paano kaya to? Kailangan makuha ko. Pwede kang atakihin sa puso. Pwede kang mabuang. Pwede kang ma-depress. At pag nakuha mo naman, takot ka naman. Baka naakawatan. May magnanakaw. Ha? Kuhaon. Bantay. Security guard. Di ba? Kasi dito, halimbawa, yung mga bata rito, dahil yung mundo nila, inisip nila, ano sila, choy-choy, nakakita sila ng girlfriend, pinakamaganda sa eskwelahan, at naging girlfriend nila, bantay pari na yon. Kaya lahat ng tumitingin, kukunin mo yung girlfriend ko? Bantay tayo. Ha? Anxiety ka na ba? Kung yung girlfriend mo nakatingin sa labas din, nakakita ng, bagong boyfriend, iniwan ka. Dati, gusto mo lang mapalapit sa kanya. Nakuha mo na yung matamis niyang oo. At ang nangyari, bigla na lang, iniwan ka. Ano ang feeling mo naman? Nandun ka, kumakanta ka sa isang lugar ng lonely table just for one. At kumakanta doon ng lahat ng tao malungkot pero lasing. At anxiety ka. Yun. Una,
Anxiety ka na gusto mong kunin. Nakuha mo, anxiety ka rin baka mawala. At nawala. Yun ang mundo. Ngayon, kung nag-identify ka sa body, yun ang mangyayari. Kasi aalis ka sa katawan. Di ba? Is it not logical, intelligent na lahat na nakadikit sa katawan mo, iwan mo. Kaya ang sabi ni Lord Krishna, surrender unto me and I'll protect you. Abandon all varieties of religion. Anong religion nyo? Either cellphone, girlfriend, lahat yan. Ang altar nyo, ang senses. Yung kaharian nyo, sarado. Kaya we open the door by the process of the Sankirtan movement. Para si Krishna, this house become the temple of God. And you will be living in this kingdom happily. Naintindihan nyo? So hindi tayo nag-uusap dito ng mga misteryo, ng mga kabulastugan, na bulatik. Hindi ganun. Dahil mahal tayo ni Krishna, mahal tayo ng spiritual master. He wants us to be free from this false ego, cut off material disease, so we can taste affection and love for God. Yun ang reason. And not only that, kung halimbawa, nasa stage tayo ng ganon, we will not play games of imitating Krishna. Kasi we are not God. If you take His love, or you try to surrender sa person na yon, siya yung shelter mo because He's not God, or she's not God. Either your father, your mother, your lover, your dog, you'll not be happy. So make everybody happy and fulfilled by opening the door in your kingdom to Krishna. And that door, the 9 gates should be lightened by the light. Where there is light, there is no darkness. You can see. And when you open that door, the body becomes a temple of God. You're with the self-sufficient Supreme Personality of Godhead, and you'll be feeling in your heart, there's nothing more to be gained. So back to the point kay Arjuna. Tinuruan si Arjuna ni Krishna, you're not the body. Kaya very important to understand spiritual life, you must first know who you are. At sabi ni Krishna, abandon all varieties of religion. Ano yun? Yun yung influence natin sa material consideration. Yung control, yung maling akala na naglugmok sa atin sa mundo ng kahirapan. Paano yun? Sense perception, attachment sa mundo na to. Attachment sa, isipin mo na lang attach ka sa form na yan. Alam mo naman, after understanding the truth, na yung form na yan, illusion lang, temporary. At yung person na gumagamit ng form na yan, either mama mo, tatay mo, anak mo, they're not God. They will not be happy. If you try to play God and you try to suck in happiness from them. Temporary, flickering pleasure, sentiment, na nandito siya, kasama ko. But yung inevitable darating. Kaya sa battle ng Kurukshetra, Krishna tells Arjuna, go fight. They're already dead. Even you don't fight, they're already dead. I've killed all of them. So yung buhay natin, sabi ni Krishna, ni Lord Chaitanya, in this age of Kali Yuga, the prime benediction for humanity at large is the Sankirtan movement. It's already decided. Decided na that we'll go to Krishna. Because Krishna loves us. And when you're blessed enough to come in contact with the representative of Krishna, then His blessing, yun ang pinag-uusapan natin. His blessing, His love, His benediction is showered upon you. He embraces you with His teaching and His blessing that He prays to Parampara, to the spiritual master to protect you. He's very kind. He's always loving you and caring for you. Kaya mas malayo ka, wala ka sa presence niya, yung instruction niya, because the spiritual master is Saktabesh Avatar. Yun ang pinag-usapan natin. Saktabesh Avatar means empowered living entity, non-different from God. Nakita niyo yung GPS, nakita ba niyo yung camera? Yung camera rito, dito wala tayo. Pero yung bakery doon, akala nyo rinky-dink, maliit. May camera, tapos meron silang camera online. Yung may-ari pala, ang daming bakery, nanonood lang sa bakery, kung kumikita. Bigla ako, abe na ako, Chad, bukod-bukod lang na bakery ba? Pagtanong na, napa-GPS, ito kumpleto. Tapos tawag ang tindera ba? Sir, na ako destino karon diri. Ang tagiya na dito sa balay, nagtanaw lang.
So, material science lang yan, satellite, yung GPS, yung camera, webcam, konektado sa scientific science na to be able to visualize, makita yung picture na yon through sa light and ma-distribute, makita dun sa camera. Kaya kuminsan, nakakita kayo, you go to this place wherein, para marami kasi nagnanakaw, sa Baosheng, yung mga ganon. Di ba may malaking TV doon? 10, nanonood lang yung security. O, unsa nagikuha sa bataa? Unsa gisulod sa bulsa? So the Lord within the heart is always with us. So kung yung pinto mo hindi maliwanag, nakatingin ka sa labas at sarado, hindi mo naririnig si Krishna, then yung mundo mo mahirap. Kaya si Arjuna nalagay sa situation of lamentation. Umiiyak siya because he's kind-hearted, pero nalagay siya sa illusion na inisip niya, mga kapatid ko, mga teacher ko, ayaw niya lumaban. Pero sabi ni Krishna, abandon all varieties of religion, just follow my instruction. At in the end, tinuro ni Krishna yung science ng devotional service, the science of the soul. Nakita ni Arjuna na hindi pala siya in control. Sabi ni Lord Krishna, sa Isrusopanishad, everything animate na nandito, living or non-living, belongs to Him. He's in control. Not a blade of grass moves without the knowledge of God. He's in control. The modes of material nature. Kaya ang sabi ni Krishna, to those who surrender unto me, the insurmountable material nature can be overcome, surpassed, kasi you are embraced by Krishna. He knows your heart. Hindi ka pwede magbulati kay Krishna. Hindi kung sincere ka, you'll not succeed. May mga tao kasi gagawa sila ng mga proposal sa teacher, sa spiritual master, para magawa nila yung gusto nila. Para magawa nila yung gusto na. So they can do what they want. There's a difference between doing the will of God. Your will is my will. Because it's transcendental. If you follow the will of God, it's transcendental to the modes of material nature. Because it's not about you anymore. It's about your love. Doing the will of God. At sa una, mahirap. It's very hard. Because for so long, we've been doing our own will. Insecure tayo, we're miser. Alam niyo, insecure, guulta pirmi ba? Di ba? Kung nakakapagkaon, di na ako ipakita. Daghan ba sila? Di ba? Ana lang yun ni kadako. Pero yung devotee, hindi ganun. Whatever, I met someone who is a sadhu, a holy man. You know, ang attitude niya, give and there's nothing more to give. Pero hindi man nangyari na wala siyang mabigay. Kasi once you're connected with Krishna, the cause of all causes, the self-sufficient supreme person, and yung method natin is the Sankirtan movement. You give. The more you give, the more you have. The more you chant, the more you become happy. When you give, you become happy. Material life, kabaliktaran. You give, pobre ka na. But in the science of Bhakti Yoga, the more you give, you take shelter of Krishna, you have everything. Spiritual or material. And that is exemplified when Krishna was here. Kaya kung saan siya pumunta, lahat ng devotees, binibigyan niya ng blessing. At sabi niya, all your desire will be fulfilled. Because their heart, their mind is in harmony with the will of God. Yun yung buhay ng devotee. Yung buhay ng devotee, dynamic. Kaya bakit dynamic? Talagang busy siya sa pag-serve kay Krishna. Kaya yung mind malungkot, to hell with the mind. Yung reyna sasayaw, tatalon, bahala ka tumalon. Dito ako. Kasi ako ang hari ng kingdom na to. Gusto nyo palang magkaroon ng kudeta? Alam yung kudeta? Lupigo invade ang inyong kingdom? Tapos kamo, naalan dito nakapreso? Dapat dili. Ikaw ang king sa kaharian. Connected with Krishna. Then you become free. Kasi lahat ng pinto, si Krishna ang nakikita mo. Kaya yung ginagawa natin, chanting, the 9 process of devotional service, your love for Krishna becomes very strong. At yung love mo na yon,
yung affection mo kay Krishna protects you. Kaya, kung ang queen, sabi ng queen, tauno na, di na maayo. Lukso, di na maayo. Sayaw ta, di na maayo. Kasi nakikita mo na layo man na, quinanggol na. Di na ma-appreciate ni Krishna. Pero kung gusto ka rin gyapon mag-quinanggol, pwede gyapon. Pero hindi yun ang dapat. Tingnan niyo? So yung science na to, after understanding this, you'll come to the point ng nangyari kay Arjuna. After hearing yung science ng the soul, the science of God, love, renunciation, everything na gusto niya makita, maintindihan, and Krishna showed him the universal form. Yung universal form, nakita ni Arjuna, lahat. Si Krishna, yung mga demigods, lahat na nagkocontrol sa universe, pinakita ni Krishna yung universal form niya. At si Arjuna naguluhan at bumalik uli si Krishna sa form niya as Tuhan. Sabi ni Krishna, at the end ng Bhagavad Gita, sabi niya, I have instructed you this science. At this confidential science, I've instructed you. Now, nasa iyo na if you follow. If you want, I'll explain it again. Sabi ni Arjuna, I have completely understood, my dear Lord, I will fight. So yun yung success nyo. When you decide in your life, I will serve and love Krishna. No matter what. I'll sacrifice everything. Then the false ego is cut off. Kasi you'll be humble. To fall down on your head, Krishna, protect me. You're humble to pray for protection for Krishna. So your meditation is all about sweet Krishna. And Krishna reveals Himself. Kaya pagtagal, darating kayo sa point na you see Krishna. Yung topic natin about Krishna lifting Govardhan Hill, nakaupo ka, you see Krishna lifting Govardhan Hill. You see all the devotees. Yung buhay mo, you see your spiritual master, even in your dreams. It's all about Krishna. And your connection is about the transcendental world of pure devotional service. And your love for Krishna becomes stronger and stronger, and your affection becomes very close. Siya na yung yakap mo araw-araw sa pagtulog, sa gising, buong buhay, sa paghinga, sa paglalakad, si Krishna. So, yung opportunity nasa inyo. Pero wala yung sa hayop. Kaya ang usapan natin dito, hindi usapang hayop. Usapang spirit soul. Usapang devotee. Ha? Intindihan mo? So, kung maintindihan nyo pala at gagawin nyo, pag sinabi pala sa inyo, halimbawa, ganito nasa desert kayo, naglalakad tayo lahat, uhaw na uhaw tayo, we are all thirsty. Lalakad kayo. Tapos yung leader nyo sabi, hinto, may tubig dito. Hindi nyo nakita. Paano mo nakita, sir? Hindi nyo nakita yung unggoy, tumatakbo, tumalundon, may butas. Ganun man sa desert. Alam nyo sa desert, dun sa ano ba yun? Sa isang desert na nakalimutan ko yung, alam yung desierto. May isang class desert somewhere sa Africa, yung mga desert men, hindi jungle man, desert men. Yung mga nandun, mga manubo na nandun ba? Bantay sila ba kung asa tuyo? Wala man tubig, desert. Pero may unggoy man, nagdagan. Sundan nila yun sa malayo. Kasi yung unggoy, alam niya saan may tubig. Saan ba yung desert na yun? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pag suok sa unggoy, naaman pala sa ilalong langob, dagko. Ang tubig pala sa desert na sa ilalim, tumatakbo. Kaya unggoy, laging umiinom doon. Tapos lakad na naman yung unggoy. Siya yung nakakakita kung saan yung tubig. Halimbawa, nasa desert tayo, naglalakad. Yung tubig nandyan lang. Hirap, uhaw na uhaw tayo. Tapos sabi ng spiritual master natin, why don't you look to see Krishna? Turn your face to Krishna. Nasa desert ka, nakatingin ka sa dead world. Yun ang meditation ng mind mo. Attachment to family members, attachment to the land, attachment to fame. Diba?
Kaya nakita niyo yung mga Koreano na sumusunod sa Koreano, di ba? Mga bayot man to. Kita niyo? Di ba mga mukha nila? Wa mo nakakita na nag-sing sila na sila mga kauban. Karon na pakita nila para ang mga laki mo sunod sa ila. Pero wala pa gihapon. Kay di ta kay balo, bayot gihapon to, gidamitan lang nila babae, di ba? So kayo, damit nyo, yung mukha nila, makita man yun, di ba? Yung mga caricature nila, bayot man siguro niyo eh. Puro man, imbis para, pag ganun-ganun, pero actually, yung mind nila ba, di ba? Tapos ikaw sumusunod, kung sinusunod-sunod mo, pagtagal, anak ka na rin. Ay, binibiro ko lang kayo. Kung ano yung consciousness nyo, yun yung ma-achieve nyo. So, ang point ko rito, nasa desert tayo suffering and there's the water oasis. Yun yung wisdom na tinuro sa atin, makikita natin saan yung tubig. Wala sa ganun. So, understandable sa inyo? May natutunan na ba kayo rito? Ilang buwan na kayo rito? Wala pa kayo isang buwan, ba? Meron na? O sa isang buwan, di ba? So makikita nyo, madali naman pala ito maintindihan. Pero kung walang magtuturo, walang parang-para, paano kung maintindihan? Kung yung guide nyo bulag, maintindihan nyo? Halimbawa sabihin ng bulag, matuto sa balay, punta tayo sa Mantana. Mag-usap Mantana, baklay tatanan. Butama mong tanan. Gunita na akong kamot. Baka paingo mo sa Marawi. Gera ba dito sa una. Pag abot nyo, dagang may mga balay dito. Puro bomba. Asa ta? Diri, da kumportahan. Lingkod ta, napapala itong bomba na gibilin sa mga maute. Pagpasok mo, pag-abri sa pinto, pinto, tulak. Nakatali man pala yung wire doon, nandun 10 granada. Paghila nyo, tanggal lahat yung pin. Boom! Patay kayo lahat. Kasi bulag yung sinunod nyo. So yung spiritual life, klaro lahat, walay hayag-bahayag. So anyway, yun yung First, we must understand the truth from Krishna. And to understand the truth, we must apply the process to be connected with Krishna's love because it will be very pleasing to our spiritual master that we make progress in loving Krishna. Kaya yung Sankirtan movement, the more we chant, the more we're blessed. Ibig sabihin blessed, we'll succeed. Krishna, our spiritual master, will be very happy. And he always prays for our welfare. Sige, siya yung naghuna-huna sa ato, saktabi siya batar, para sa atong kaiyuhan na maduul ta kay Krishna pirmi. Kaya kung tayo, pareho bata, usay ang bata, hindi pa kayo makalakaw, minsan matumba, di ba? Tindog, patindugong ka sa spirito. Baklay, develop ang muscle, diri ka agi. Naalan siya diya para mutabang. Ang si Krishna, sa world ni Krishna, it's all about love and affection. Dili ka ng mirisi, gigabaang ka. Wala inana. Tsaka lagi niyang iniisip na mag-succeed. Kaya walang touch ng envy. Kanang envy, ano yung envy? Jealousy ba? Hindi ba pag envious ka, nakita niyo yung, siya sige tanaw sa mga Korean, nagdamit Koreano, ang buhok blue, ang mga girls, pag makita lang siya, magkisi-kisi. Sana anak gyapon, pag musulod ko, pag sulod na ako, wala magkisay mo lantaw sa ako. Di ba? Sana ana, so pagbalik nimo adto ka dito sa parlor, mangutana ka sa ana, unsa may para pareho ko katong mga Koreano. Iday na to imong buhok murag kabayo. Blue, green. Na ukay-ukay dia damit. Di ba? Kanang tight kaayo, kutob diri. Di ba? Tapos ang sininan nimo tight gyapon nakagawas imong pusod. Di ba? Magbutang ka earring sana, ang earring sa kanang mga Koreano ana lamang kagamay. Dako atong ibutang. Dugangan pa nato diri. At imong dila, tatuan nato para pagkanta nimo na tattoo dito, no fear. So pag abot nimo dito, pasok ka, envious ka man na, sana mga tao, pag abot na ako, pareho ka itong magkisi-kisi. Pagkita sa imo, buangon! Dagan dayon!
Anyway, humor lang mo pa. So, Haribol, let's chant. Okay, tara. Namo Sira Swarvananda Paramahamsa Name Gora Karuna Sarupaya Radha Krishna Prasayate Haribol, Chandra Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Bhajan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Gopala Govinda Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Haribol, Victor. Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Haribol, Haribol, Krishna Haribol, Haribol Jai Gurudev Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Jaya